Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang Rebolusyong Amerikano, ang simula ng kalayaan at pagbabago. Ang Rebolusyong Amerikano ay hindi lamang isang digmaan, isa itong paglaya mula sa mga tanikala ng kolonyalismo, at isang sigaw para sa karapatan ng bawat tao. Nagugat sa pagtutol sa malupit na buwis ng Britanya, at sa katagang walang buwis kung walang kinatawan, ang himagsikang ito ang naging daan sa pagsilang ng Estados Unidos, isang bansa na itinayo sa ideya ng kalayaan, demokrasya, at pagkakapantay-pantay. Mula sa makasaysayang Boston Tea Party, kung saan itinapon ng mga kolonista ang toneladang tsaa bilang protesta, hanggang sa paglagda sa Deklarasyon ng Kalayaan noong 1776, ang rebolusyon ay puno ng mga kwento ng tapang, sakripisyo, at pangarap. Mga bayani tulad ni George Washington, ang general na humantong sa hukbo, Thomas Jefferson, ang utak sa likod ng deklarasyon, at ang mga karaniwang mamamayang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan, lahat sila ay bahagi ng masalimuot na labanang ito. Sa ating talakayan ngayon, ating tutuklasin ang mga ugat ng rebolusyon, ang mga labanang nagbago sa takbo ng kasaysayan, at ang mga aral na naiwan nito sa mundo. Paano naging inspirasyon ang Rebolusyong Amerikano sa mga kilusang pagpapalaya sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas? At bakit mahalagang balikan ang kwentong ito sa panahon ngayon? Sabay-sabay nating tuklasin ang alab ng rebolusyon, ang apoy na nagpaalab sa puso ng mga naghahangad ng pagbabago. Ang Rebolusyong Amerikano, paglaya ng 13 kolonya mula sa Britanya. Ang Rebolusyong Amerikano, na naganap mula 1775 hanggang 1783, ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan, kung saan ang 13 kolonya ng Britanya sa Hilagang Amerika, ay naghimagsik laban sa pamamahala ng Great Britain. Ang pangunahing layunin ay makamit ang kalayaan mula sa kolonyalismo, at itatag ang isang nagsasariling bansa, na kalaunan ay naging Estados Unidos. Mga pangunahing dahilan ng rebolusyon. Maraming salik ang nagtulak sa mga kolonya, na maghimagsik laban sa Britanya. Narito ang mga pangunahing sanhi ng rebolusyon. Pang-ekonomiyang pagsasamantala. Ang Britanya ay nagpataw ng iba't ibang buwis at regulasyon sa kalakalan, tulad ng Stamp Act, Townshend Act, at buwis sa tsaa, na nagdulot ng malaking pasanin sa mga kolonista. Ang mga batas na ito ay nagpilit sa kolonya na ibenta ang kanilang produkto sa Britanya lamang, at bumili ng yaring produkto mula rito. Kawalan ng representasyon. Ang mga kolonista ay walang kinatawan sa Parliamento ng Britanya, kaya't hindi sila nagkaroon ng boses sa mga batas na ipinapasa, lalo na sa pagbubuwis. Ito ang nagbunsod sa sigaw na, "No taxation without representation," o walang buwis kung walang kinatawan. Impluwensya ng Enlightenment. Ang mga ideya mula sa Age of Enlightenment, tulad ng karapatan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, at limitadong pamahalaan, ay nagbigay inspirasyon sa mga kolonista, na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Mga haligi ng kalayaan. Mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng Amerika. Ang kasaysayan ng Amerika, ay isang kwento ng katatagan, mithiin, at pagbabago. Sa gitna nito, ay may ilang mga pangyayari na nagsisilbing mga haligi, na sumusuporta sa pundasyon ng bansa, at humuhubog sa pagkakakilanlan nito. Tuklasin natin ang mga pangunahing sandali na ito, na nag-aalok ng bagong pananaw sa kanilang walang hanggang kahalagahan. Ang rebolusyon ay minarkahan ng serye ng mga kaganapan at labanan. Boston Tea Party, isang simbolo ng pagsuway at pagkakaisa. Bilang protesta sa buwis sa tsaa, itinapon ng mga kolonista ang toneladang tsaa sa pantalan ng Boston. Higit pa sa simpleng pagtatapon ng tsaa sa dagat, ang Boston Tea Party ay isang mapangahas na pahayag ng pagsuway.
Bilang protesta sa mapaniil na buwis sa tiyan na ipinataw ng Great Britain, nagpanggap na mga katutubong Amerikano ang mga kolonista, at itinapon ang mga kahon ng tsaa sa Boston Harbor. Ang kaganapan ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe sa Britanya, na ang mga Amerikano ay hindi natatayo para sa hindi makatarungang pagbubuwis, at kawalan ng representasyon. Ang aksyon na ito ay nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng mga kolonya at Britanya, na nagtulak sa kanila patungo sa digmaan. Unang Kongresong Continental. Nagkakaisang tinig ng mga kolonya. Isang pagpupulong ng mga delegado mula sa 12 sa 13 kolonya, upang talakayin ang mga problema sa British government. Sa gitna ng lumalalang krisis, nagtipon ang mga delegado mula sa 12 kolonya sa Philadelphia. Nagpulong sila, upang talakayin ang kanilang mga hinaing laban sa British Crown, at bumalangkas ng isang petisyon para sa pagwawasto ng mga kamalian. Ang Kongreso ay nagtatag din ng isang boycott sa mga kalakal ng Britanya, na nagpapakita ng nagkakaisang pagtutol ng mga kolonya. Labanan sa Lexington at Concord. Ang simula ng Rebolusyon. Ang unang labanan ng Rebolusyong Amerikano. Ang mga putok na umalingaw-ngaw sa Lexington at Concord, ay naghudyat sa simula ng Rebolusyong Amerikano. Sinubukan ng mga British na kunin ang mga armas at bala ng mga kolonista, ngunit sinalubong sila ng matinding paglaban. Ang shot heard round the world, ay nagpasiklab sa apoy ng rebolusyon, na nagtulak sa mga Amerikano sa isang pakikibaka para sa kalayaan. Deklarasyon ng Kalayaan. Isang pangako ng kalayaan. Opisyal na deklarasyon ng kalayaan ng Estados Unidos mula sa Great Britain, na isinulat ni Thomas Jefferson. Isinulat ni Thomas Jefferson, ang Deklarasyon ng Kalayaan ay isang matapang na pagpapahayag ng kalayaan, ng mga kolonya mula sa Britanya. Itinatag nito ang mga likas na karapatan ng tao, ang buhay, kalayaan, at paghahabol sa kaligayahan, at binigyang katwiran ang karapatan ng mga Amerikano, na maghimagsik laban sa mapaniil na pamahalaan. Ito ay isang dokumentong nagbigay inspirasyon sa mga rebolusyon, at kilusan para sa kalayaan sa buong mundo. Labanan sa Yorktown. Ang pagkapanalo ng kalayaan. Isang mahalagang tagumpay para sa mga Amerikano, na nagresulta sa pagsuko ng British Army. Ang labanan sa Yorktown, ay naging huling pangunahing sagupaan ng Rebolusyong Amerikano, kung saan natalo ang hukbong Briton ni General Cornwallis, laban sa pinagsanib na puwersa ni na George Washington at Marquis de Lafayette, kasama ang mga Pranses. Ang tagumpay na ito, ay nagpabilis sa pagtatapos ng digmaan, at nagbukas ng daan para sa kalayaan ng Amerika. Treaty of Paris. Kinikilala ang isang bagong bansa. Formal na kinilala ng Great Britain ang kalayaan ng Estados Unidos. Ang Treaty of Paris, ay formal na nagtapos sa Rebolusyong Amerikano, at kinilala ang Estados Unidos bilang isang malaya, soberanong bansa. Nagtakda ito ng mga hangganan ng bagong bansa, at ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga Amerikano sa pangingisda sa mga baybayin ng Canada. Ang kasunduan ay nagmarka ng isang mahalagang tagumpay para sa Estados Unidos, na nagpapatibay sa kanilang lugar sa mundo. Ang mga pangyayaring ito, ay hindi lamang mga kabanata sa kasaysayan, ang mga ito ay mga pundasyon, kung saan itinayo ang bansang Amerika. Ang kanilang mga aral ng katatagan, pagkakaisa, at pagpupursige ng kalayaan, ay patuloy na humuhubog sa pagkakakilanlan ng Amerika, at nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Mga kaisipan ng Enlightenment. Pundasyon ng modernong rebolusyon at demokrasya. Ang Rebolusyong Amerikano, ay hindi lamang isang armadong tunggalian, ito ay isang rebolusyon ng mga ideya. Ang mga kaisipan ng Enlightenment, isang maimpluwensyang kilusang intelektual noong ika-18 siglo, ay may malaking papel sa paghubog ng mga paniniwala at layunin ng mga Amerikanong revolusyonaryo. Kabilang sa mga pangunahing ideyang ito ang likas na karapatan, paghahati ng kapangyarihan, kalayaan sa pananalita at relihiyon, at ang panlipunang kontrata. John Locke. Likas na karapatan. Ang pilosopong Ingles na si John Locke ay nagtala, na ang lahat ng indibidwal ay may likas na karapatan sa buhay,
kalayaan, at pag-aari. Ang mga karapatang ito ay likas, at hindi maaaring alisin ng anumang pamahalaan. Ang ideya ni Locke ay malalim na nakaimpluwensya kay Thomas Jefferson, na isinama ang mga ito sa Deklarasyon ng Kalayaan. Ang deklarasyon ay nagsasaad na ang lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, at pinagkalooban ng kanilang lumikha, ng ilang hindi may kakait na karapatan, na kabilang sa mga ito ang buhay, kalayaan, at ang paghahabol sa kaligayahan. Montesquieu. Ang paghihiwalay ng kapangyarihan. Ang pilosopong Pranses na si Montesquieu, ay nagtala para sa paghihiwalay ng kapangyarihan, sa loob ng isang pamahalaan. Naniniwala siya, na ang kapangyarihan ay dapat hatiin sa pagitan ng iba't ibang sangay, tulad ng ehekutibo, lehislatura, at hudisyal. Ang paghihiwalay ng kapangyarihan, ay makakatulong na maiwasan ang pagmamalabis, at tiyakin na walang isang sangay ang nagiging masyadong makapangyarihan. Ang mga ideya ni Montesquieu, ay may malaking impluwensya sa mga nagbalangkas ng konstitusyon ng Estados Unidos, na lumikha ng isang sistema ng pamahalaan, na may paghihiwalay ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong sangay. Ang Pangulo, Kongreso, at Korte Suprema. Voltaire, ang kalayaan sa pananalita at relihiyon. Ang pilosopong Pranses na si Voltaire, ay isang matatag na tagapagtaguyod ng kalayaan sa pananalita at relihiyon. Naniniwala siya, na ang mga tao ay dapat na malayang ipahayag ang kanilang mga opinyon, at sumamba ayon sa kanilang pinili. Ang mga ideya ni Voltaire, ay may malaking impluwensya sa Bill of Rights, na ginagarantiyahan ang kalayaan sa pananalita at relihiyon. Ang unang susog sa konstitusyon ng Estados Unidos ay nagsasaad, na ang Kongreso ay hindi gagawa ng batas na iginagalang ang pagtatatag ng isang relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagawa nito, o naglilimite sa kalayaan sa pananalita, o ng pamamahayag, o ang karapatan ng mga taong mapayapang magtipon at magpetisyon sa pamahalaan, para sa pagwawasto ng mga karaingan. Jean-Jacques Rousseau. Ang social contract. Ang pilosopong Swiss na si Jean-Jacques Rousseau ay nagtala, na ang pamahalaan ay dapat na batay sa panlipunang kontrata, sa pagitan ng pinamamahalaan. Sa isang panlipunang kontrata, ang mga tao ay sumasang-ayon na isuko ang ilan sa kanilang mga kalayaan, kapalit ng proteksyon at mga serbisyo. Naniniwala si Rousseau, na ang pamahalaan ay dapat na batay sa pangkalahatang kalooban ng mga tao, at dapat itong maging responsable sa kanila. Ang mga ideya ni Rousseau, ay may malaking impluwensya sa mga Amerikanong revolusyonaryo, na naniniwalang ang pamahalaan ay dapat na batay sa pahintulot ng mga pinamamahalaan. Ang mga kaisipan ng Enlightenment, ay may malaking papel sa paghubog ng Rebolusyong Amerikano. Ang mga ideyang ito, ay nagbigay inspirasyon sa mga Amerikanong revolusyonaryo, na ipaglaban ang kanilang kalayaan, at lumikha ng isang bagong pamahalaan, na batay sa mga prinsipyo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at demokrasya. Ang mga Founding Fathers ng Rebolusyong Amerikano. Mga arkitekto ng kalayaan at republika. Ang Rebolusyong Amerikano, ay hindi lamang isang labanan ng mga baril at bayoneta, isa itong labanan ng mga ideya. Sa likod ng tagumpay ng 13 kolonya laban sa British Empire, ay ang mga lalaking tinaguriang Founding Fathers. Mga lider na naglatag ng intelektual at pampulitikang pundasyon ng Estados Unidos. Sila ang naghubog ng mga prinsipyo ng kalayaan, demokrasya, at balanseng pamahalaan, na patuloy na gumagabay sa bansa. Sino ang mga Founding Fathers? Ang terminong Founding Fathers, ay tumutukoy sa mga pangunahing lider na nanguna sa Rebolusyong Amerikano, at sa pagbuo ng konstitusyon ng Estados Unidos. Kabilang sa kanila ang mga politiko at pilosopo, tulad nina Thomas Jefferson at John Adams, mga general at stratehista, tulad ni George Washington, at diplomat at negosyador, tulad ni Benjamin Franklin. Bagamat magkakaiba ang kanilang papel, sila ay nagkaisa sa iisang layunin, ang pagtataguyod ng kalayaan, at pagtatatag ng isang republika ng mga mamamayan. Mga pangunahing personalidad at kanilang kontribusyon. George Washington.
ang unang Pangulo at Heneral ng Kalayaan. Nagsilbing Commander-in-Chief ng Continental Army, nagtanggol sa kolonya laban sa mga British sa kabila ng kakulangan sa armas at pondo. Pinangunahan ang Constitutional Convention noong 1787, at naging unang Pangulo ng Estados Unidos, mula 1789 hanggang 1797. Itinuring na simbolo ng integridad at pagpapakumbaba. Ang kanyang pagbibitiw sa kapangyarihan pagkatapos ng 2 termino, ay nagtakda ng pagiging modelo para sa demokratikong paglipat ng pamumuno. Thomas Jefferson, ang utak ng Deklarasyon ng Kalayaan. Pangunahing may akda ng Deklarasyon ng Kalayaan, na naglatag ng mga prinsipyo ng natural na karapatan, at pagsuway sa tiranya. Nanindigan para sa kalayaan sa relihiyon, at pagbabawas ng kapangyarihan ng federal na pamahalaan. Bilang ikatlong Pangulo, mula 1801 hanggang 1809, pinamunuan niya ang Louisiana Purchase, na nagpalawak sa teritoryo ng Amerika. Benjamin Franklin, ang Renaissance man ng Rebolusyon. Isang polymath, na nagsilbing diplomat sa Pransya, kung saan nakuha niya ang suportang militar at pinansyal para sa rebolusyon. Kasangkot sa pagsulat ng konstitusyon, at nagambag sa pagbuo ng Bill of Rights. Kilala rin bilang siyentipiko at imbentor, kung saan naimbento niya ang lightning rod, isang metal na poste na inilalagay sa mga bubong, upang ligtas na idirekta ang kidlat sa lupa, na pumipigil sa mga sunog, na nagpakita ng kahalagahan ng agham sa lipunan. John Adams, ang tagapagtanggol ng hustisya, isang abogadong nagsulong para sa kalayaan, sa pamamagitan ng kanyang mga akda at talumpati. Naging unang vice-presidente, at ikalawang Pangulo ng Estados Unidos. Nagtatag ng Judiciary Act o 1789, na nagtatag ng sistemang hudisyal ng bansa. Alexander Hamilton, ang arkitekto ng ekonomiya, unang kalihim ng Treasury, na nagtatag ng pambansang bangko, at sistemang pananalapi ng Amerika. May akda ng karamihan sa Federalist Papers, na nagtaguyod ng pagpapatibay ng konstitusyon. Itinaguyod ang malakas na federal na pamahalaan, para sa pambansang kaunlaran. James Madison, ama ng konstitusyon, pangunahing nagbalangkas ng konstitusyon ng Estados Unidos, at nagambag sa Bill of Rights. Ika-4 na Pangulo, na pinamunuan ang bansa sa panahon ng digmaan ng 1812. Mga kontrobersya at hamon sa kanilang pamana. Habang itinuturing ng mga bayani, hindi maiiwasan ang mga contradiction sa kanilang buhay. Slavery o pang-aalipin. Si George Washington at Thomas Jefferson, ay may-ari ng mga alipin, isang malinaw na paglabag sa kanilang sinasabing prinsipyo ng pagkakapantay-pantay. Pagtrato sa mga katutubo, marami sa kanila ang sumuporta sa pagpapalawak ng teritoryo, sa pamamagitan ng pagpapalayas sa mga katutubong tribo. Pag-aagawan ng kapangyarihan, ang alitan sa pagitan ng Federalists at Democratic Republican, ay nagpakita ng mga hidwaan sa pananaw sa pamahalaan. Gayunpaman, ang kanilang mga ideya, tulad ng demokrasya, pagbalanse ng kapangyarihan, at karapatang pantao, ay nananatiling pundasyon ng modernong lipunan. Ang Founding Fathers ay hindi perpekto, ngunit ang kanilang kakayahang magkaisa sa gitna ng krisis, at maglatag ng mga institusyon para sa hinaharap, ay nagpapatunay ng kanilang talino at dedikasyon. Tulad ng sinabi ni Benjamin Franklin nang tanungin siya, kung anong uri ng pamahalaan ang kanilang nilikha, isang republika, kung kaya ninyo itong panatilihin. Ang hamon ng pagpapanatili ng kalayaan at demokrasya, ay nananatili sa kasalukuyan. Sa bawat henerasyon, ang diwa ng Rebolusyong Amerikano ay dapat na mabuhay, hindi lamang bilang alaala, kundi bilang gabay sa patuloy na pakikibaka para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang pamana ng kalayaan, mga kinalabasan ng Rebolusyong Amerikano. Ang Rebolusyong Amerikano, ay hindi lamang nagtapos sa 241 taon ng kolonyal na pamamahala ng Great Britain sa 13 kolonya. Nagbukas ito ng revolusyonaryong modelo ng pakikibaka, na humubog sa modernong politika, ekonomiya, at lipunan.
Narito ang ilan sa mga pangunahing kinalabasan ng Rebolusyong Amerikano, at ang kanilang epekto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagtatatag ng Estados Unidos ng Amerika. Ang pinakaagarang resulta ng Rebolusyong Amerikano, ay ang pagkakatatag ng Estados Unidos ng Amerika, bilang isang malayang bansa. Bago ang revolusyon, ang 13 kolonya ay nasa ilalim ng kontrol ng Great Britain, na may limitadong autonomiya, at napapailalim sa mga patakaran at buwis na itinataw ng British Parliament. Ang Deklarasyon ng Kalayaan, na pinagtibay noong ika-4 ng Hulyo taong 1776, ay isang formal na pahayag, na nagpapahayag ng paghihiwalay ng mga kolonya mula sa Britanya. Sa pamamagitan ng pagtatapos ng digmaang revolusyonaryo, kinilala ng Great Britain ang kalayaan ng Estados Unidos, sa pamamagitan ng Treaty of Paris noong 1783. Ang mga Amerikano ay nagtatag ng isang republika na may konstitusyon, na naggarantiya ng mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Ang Konstitusyon ng Estados Unidos, na pinagtibay noong 1788, ay nagtatag ng federalismo, paghahati ng kapangyarihan sa pambansang pamahalaan at mga estado, pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan, sistema kung saan ang ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura ay nagbabantayan sa isa't isa. Bill of Rights ng 1791. Naggarantiya ng mga karapatang pantao tulad ng kalayaan sa pananalita at relihiyon. Inspirasyon sa mga revolusyon, sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Rebolusyong Amerikano, ay nagsilbing isang inspirasyon para sa mga revolusyonaryong kilusan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang tagumpay ng mga Amerikano sa pagkamit ng kalayaan mula sa isang makapangyarihang imperyo, ay nagpakita na posible na labanan ang pang-aapi, at itatag ang isang malayang pamahalaan. Rebolusyong Pranses, direktang hinimok ng ideya ng liberté, égalité, fraternité, mula sa Amerika, na ang ibig sabihin ay kalayaan, pagkakapantay-pantay, kapatiran. Haitian Revolution. Pinamunuan ni Toussaint Louverture, ito ang unang matagumpay na pag-aalsa ng mga alipin laban sa kolonyalismo. Latin American Revolutions. Mga lider tulad ni Simon Bolivar, ay direktang humugot ng inspirasyon sa modelo ng Amerika. Pag-usbong ng demokratikong ideolohiya. Ito ay naglatag ng pundasyon para sa modernong demokrasya. Deklarasyon ng Kalayaan. Nilalaman ang radikal na konsepto, na lahat ng tao ay nilikha ng pantay. Paghina ng monarkiya. Ang tagumpay ng republika, ay nagdulot ng pagdududa sa dibinong karapatan ng mga hari. Pagbuo ng pandaigdigang pamantayan, sa karapatang pantao. Ang impluwensya ng Amerika, ay makikita sa Universal Declaration of Human Rights. Idinikta ng mga prinsipyong Amerikano. United Nations. Ang konsepto ng pandaigdigang kooperasyon, ay humugot sa diwa ng Union, o pagkakaisa ng 13 kolonya. Mga pagbabagong pang-ekonomiya at panlipunan. Pagbagsak ng merkantilismo. Pinalitan ito ng malayang kalakalan. Pag-unlad ng middle class. Ang mga artisan at mga ngalakal, ay nakinabang sa bagong sistemang pampulitika. Slavery Paradox. Habang ipinaglaban ang kalayaan, patuloy na ginamit ang pang-aalipin sa timog. Paglaganap ng mga ideya ng Enlightenment. Ang Rebolusyong Amerikano, ay malapit na nauugnay sa Enlightenment, isang kilusang intelektual, na nagpahalaga sa katwiran, agham, at karapatang pantao. Ang mga ideya ng Enlightenment, ay nagbigay ng batayan para sa mga argumento ng mga Amerikano laban sa pamamahala ng Britanya, at nagbigay inspirasyon sa kanilang pagtatayo ng isang bagong pamahalaan. Mga karapatang pantao. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay nagpahayag, na ang lahat ng tao ay nilikha na pantay-pantay, at may mga hindi may kakait na karapatan, kabilang ang karapatan sa buhay, kalayaan, at pagtugis ng kaligayahan. Ang mga ideyang ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pag-unlad, ng mga karapatang pantao sa buong mundo. Demokrasya at Republikanismo. Ang Rebolusyong Amerikano ay nagpalaganap ng mga ideya ng demokrasya at republikanismo, na nagtataguyod ng pamamahala ng mga tao,
at ang pagpili ng mga lider sa pamamagitan ng halalan. Ang mga ideyang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga kilusang pampulitika sa iba't ibang bansa, na naglalayong itatag ang mga demokratikong pamahalaan. Ang Rebolusyong Amerikano ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang patuloy na proseso. Mula sa pagkilala sa karapatan ng LGBTQ+ community, hanggang sa Black Lives Matter movement, ang diwa ng 1776 ay nananatiling kritikal, sa paghubog ng mas makatarungang lipunan. Tulad ng sinabi ni Abraham Lincoln sa Gettysburg Address, isang pamahalaan ng mga tao, para sa mga tao, at sa pamamagitan ng mga tao, isang prinsipyong patuloy na sumasabay sa pag-unlad ng sangkatauhan. Ang Rebolusyong Amerikano ay hindi lamang isang kabanata sa mga aklat ng kasaysayan, ito ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi ipinagkakaloob, ito ay ipinaglalaban. Mula sa pagtapon ng tsaa sa Boston Harbor, hanggang sa pagsuko ng Britanya sa Yorktown, bawat hakbang ay naglantad ng katotohanan, ang tunay na kalayaan ay isinasabuhay sa pamamagitan ng sakripisyo, tapang, at kolektibong paninindigan. Ang mga ideya ng mga Founding Fathers, at ang dugo ng mga ordinaryong sundalo, ay nagtayo ng pundasyon para sa isang bansa, na nananatiling simbolo ng pag-asa sa buong mundo. Ngunit ang laban para sa kalayaan ay hindi nagtatapos sa Treaty of Paris, o sa konstitusyon. Ito ay patuloy na isinasakatuparan sa bawat hakbang na kinikilala ang karapatang pantao, sa bawat tinig na lumalaban sa kawalan ng katarungan, at sa bawat henerasyong handang ipagtanggol ang demokrasya. Ang pamana ng Rebolusyong Amerikano ay hindi lamang nakaraan, ito ay hamon sa kasalukuyan. Panatilihin ang kalayaan, ipaglaban ito, at huwag natin itong ipagkait sa sinuman. Ang kalayaan ay hindi ipinagkakaloob, ito ay ipinaglalaban. Isang diwa na nabubuhay sa bawat pagpiling maging malaya. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.